She just wants to flirt, so I flirt right back. Good morning guys, welcome back ulit sa channel. Medyo matagal-tagal tayong hindi na nakapagbablog. Ngayon ang topic natin is all about efficiency. Kasi napansin ko marami na naglalabas ang mga magagandang unit ngayon or brand ng local made airgun natin. Malalakas, mahahaba, malalaki ang mga kanilang receiver at plenum. Okay? Siyempre, kailangan talaga ng unit yon kapag talagang ang habol natin is power for slug shooting or heavy pellets. Ngayon guys, papakita natin yung sporter version ng Sigma. Okay. Kumbaga ito yung gagawin natin benchmark sa topic natin sa efficiency. Ang spec ng unit natin is 20 inches ang barrel niya. Okay, 500mm. Then ang tangke natin is 580cc. Okay. Ngayon, ito isa pang topic na maganda is all about output. Ayan. Ang output namin or kadalasan ng mga Sigma user or katim ko is ang sweet spot namin is 2.2. Okay. Sa ibang unit kapag tinataasan natin ng output, lumalakas siya pero malakas din sa hangin. Okay. Ngayon, dito natin makikita yung pinagkaiba ng unit namin sa ibang unit na malalaki ang plenum tapos mabababa ang output nila. Okay, may maraming labas ngayon ng unit na ganon. Okay, pero ang hindi nakikita ng iba or the golden question is efficient ba? Yan. Okay. Mababa ang output, malakas nga, efficient ba ang unit nila? Okay. Ito ang take note, gagawin nating benchmark is 20 inches ang barrel. Okay. Ibig sabihin, habang umiigsi ang barrel, mas kumukonsumo siya sa hangin sa certain velocity. Pero dito muna tayo babase. Okay. Ngayon guys, paano natin masusukat yung PSI per shot? Okay. Halimbawa, gaya nito, mag-i-start tayo ng 190 bar. Okay. Then puputok tayo ng 10 shots. Okay, ang gamit natin is Meteor out of the box. Unweighted, unsorted, resize lang to, tsaka lube. Then sasabayan natin ng chrono. Okay. Then pag putok natin ng 10 shots, okay, tingnan natin kung ano ang matitira sa cage natin. Then di-divide natin sa 10 para malaan natin kung ilang PSI per shots. Siguro kung di ako nagkakamali, ako lang ang kauna-unahan sumubok or nagpakita ng ganitong test sa mga local units. Okay. Dito dapat tayo bumase, guys. Hindi dun sa palakihan ng plenum or pababaan ng output. Okay? Di ba? Siyempre, ang logic kasi niyan is habang lumalaki ang pondo natin, pwede tayo magbaba ng output at pwedeng lumakas or lalakas yung unit natin. Ganun ang logic. Okay? Kaya yung iba, nagtataka bakit yung sa amin mataas ang output, then yung iba mababa ang output pero same lang ang velocity.
Okay? Kasi guys, nagkakaiba sa size ng plenum yun. Yung sa amin, hindi ganun kalaki. Kung di ako nagkakamali, with plenum na to, wala, baka around 50cc lang to, itong pondo namin, or pinaka-plenum. Okay? Kaya nagtataas kami ng output para makuha namin yung gusto naming power or velocity. Ito nga pala guys, 2 ang output, pero itong gun na to is na-attune ngayon sa pellet. Okay, sa ayan, kagaya niyan, 19 grains. Around 900 plus lang to, wala pang 1,000. Kumbaga, gagamitin nga lang natin pang benchmark or basihan to. Okay, pero itong unit namin is kayang mag 950 FPS feet per second sa slug na light weight slug from 24 to 26 grains. Okay, ang baga naka-reserve lang to. Kung ang habol ko lang is around 900 plus lang na pellet, kahit 1.8 ang output, pwede kong gawin. Okay, pwede kong iset sa 1.8 kung pampelet lang. Okay, pero yung unit natin is dual purpose. Sa ngayon, pellet, pero pwede ako mag-slug in the future. Dito sa topic natin ngayon, uulitin ko lang ulit, babasihan lang natin itong unit natin na to para mabilang natin kung ilang PSI per shot. Doon yun ang dapat makita ng ibang buyer, yung efficiency. Okay, hindi basta-basta yung power. Sa ngayon nakikita ko kayang-kaya na ng mga local made na airgun sa atin sa Pilipinas na magpalakas ng unit. Pero ang napansin ko, doon na lang sila nakukulang sa efficiency. Malakas nga ang unit nila, pero ilang number of shots lang ang pwede natin makuha. Ngayon, simulan na natin yung mag-test ng 10 shots. Then, tingnan natin kung ilang PSI per shot nga ang dapat na makonsumo ng bawat shot or putok. Okay, ulitin ko lang ulit, nag-start tayo ng around, okay, focus ko lang, yan, 190 bar. Okay, okay guys, start tayo. Okay, 190 bar ang pinaka-input, ang output is 2 to 10 shots. $963. $965. $963. $960. $960. $958. $963. Last 3.
965. 963. 963. Okay, 10 shots. Around 960 tong average natin. Medyo malabig ngayon kasi ang tuning ko dyan is around 967. Kaya medyo humina ngayon kasi malamig. Ang natira natin ngayon is okay, focus natin. Around 180 bar. Galing tayo sa 190. Ibig sabihin from 190 to 180 is 10 bar. 10 bar or 1 bar per shot natin. Okay. Ngayon, ang 1 bar is around 14.5 PSI. Kaya, yan guys, around 14 PSI per shot sa 960 feet per second. Yan ang benchmark natin sa ganitong unit. Okay, or ito ang pinaka benchmark natin ngayon. Take note ulit 20 inches ang barrel. Ngayon kung hahaba itong barrel na to, around 24, mga 1,000 plus feet per second ang itatakbo niyan. And ganun ang suma niyan, no? Mga 10 feet per second per inch. Kaya kung ko-convert natin sa 24 inches ang barrel, 1,000 feet per second ang magiging velocity, tapos 14 PSI per shot. Yan. Ganyan guys ang dapat inaalam natin. 1 bar per shot tong gun natin. Okay guys, natapos din natin yung test. Bigyan natin ng konting conclusion. Okay. From 190, 10 shots is 180 ang natira. Pero guys, ang tansya ko parang wala pa sa 180. Okay. Sa 10 shots. Sa tingin ko, wala pa sa 180 yung pinaka indicator niya. Siguro mas maganda kung maitetest to sa digital gauge para mas accurate. Pero ganun pa man guys, ito sample lang to. Dito makikita natin na sa around 962 feet per second ang velocity sa 19 grains meteor pellet is kumukonsumo siya ng around 14 PSI per shot or 1 bar approx per shot. Kaya kung ang output natin is 22, then kaargahan natin ng around 32 tong input natin or 1,000 PSI ang diferensya. Pwede siyang pumutok ng approx ng 68 to 70 shots sa ganong feel. Okay, from 32 to 22. Always take note guys, ulitin ko lang paulit-ulit to. 20 inches ang barrel natin. Okay, ulitin ko lang ulit na kung gagawin nating 24 yung barrel na yan, 4 inches ang diferensya, 40 feet per second din yun. Kaya around 1,000 feet per second ang takbo niyan. Okay, na kumukonsumo ng 14
PSI per shot. 14.5. Yan. Yan ang babasihan natin palagi. Hindi yung power or pinaka-output. Okay. Okay. Yan guys yan ang topic natin is all about efficiency. Okay. Thank you guys. Next time na lang uli. Comment kayo kung ano yung gusto nyong susunod nating i-topic. Okay. Thank you. Bye-bye.